ng pag-asa sa bawat tahanan, sa bawat kwento, sa bawat salinlahi. May balita at aral, gabay sa ating buhay. Sa hirap at saya, ikaw ay naririyan. Kaagapay namin sa bawat hakbang. Tinig ng katotohanan, siyang kasama mo kailanman. Pag-ibig ni Kristo, ating sinisigaw. Kaagapay ng bawat Pilipino. 702 DZAS. Musika at dasal, hatid mula umaga. Sa pagsapit ng gabi, ikaw ang siyang liwanag. Kaagapay sa hirap, maging sa ginhawa. Pag-ibig ni Kristo, taglay ng bawat salita. Tinig ng katotohanan, siyang kasama mo kailanman. Pag-ibig ni Kristo, ating sinisigaw. Kaagapay ng bawat Pilipino. 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. 702 DZAS. Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips. Sa maraming pagkakataon, ang relasyon ng anak sa magulang ay tulad din ng relasyon natin sa Diyos. Noong mga bata pa tayo, wala tayong masyadong kayang gawin, kaya umaasa lamang tayo sa ating mga magulang. They trained us to be independent so that we can stand on our own, makapag-aral ng maayos, makapagtrabaho, at magkaroon ng sarili nating pamilya. With the Lord, while He wants us to live our lives to the fullest, He teaches us to always depend on Him. Kahit na sa pagtatrabaho at pagnenegosyo mo, ang susi ng makabuluhan at matagumpay na buhay ay ang lubos na pagtitiwala sa Diyos. So, depend on God. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips. Naalala ko noong una pa lamang akong nagmamaneho, laman ang aking prayer request sa mga kaibigan, ang proteksyon at kaligtasan sa pagbabiyahe. Noong natuto na ako, minsan ay nakalilimutan ko nang ipanalangin ang ligtas na paglalakbay. It is easy to forget to depend on the Lord when we think that we can do things on our own. Ang paalala sa atin sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. How do we practice our dependence on the Lord? Una, ask God for strength. Ang pagkapagod sa trabaho, kung pagod ka na sa takbo ng buhay mo, humingi ka sa Kanya ng kalakasan upang magpatuloy. Ang sabi sa Isaiah 40 verse 29, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Pangalawa, how do you depend on the Lord? Ask Him for wisdom. Kailangan mo ng karunungan para sa iyong trabaho at negosyo? Kailangan mo ba ng bagong ideya para higit na mapalago ang kabuhayan na mayroon ka ngayon? King Solomon asked God for wisdom and the Lord did not withhold this from him. Kinilala si Solomon bilang pinakamatalinong pinuno sa mundo. Tandaan mo, wisdom comes from God. At pangatlo, ask God for daily guidance and protection. Maraming bagay ang hindi natin kontrolado. Noong isang araw lang, may napakalaking puno na nabuwal at humarang sa isang bahagi ng C5. Naantala ang traffic. Mabuti na lamang at walang sasakyan na nabagsakan ng puno. Sino ba naman ang makaalam kung may punong mabubuwal, truck na mahuhulog sa tulay o sasakyang mawawala ng preno?
We may not be able to predict these, but God knows everything even before they take place. Kaya sa Kanya tayo magtiwala para sa direksyon ng ating buhay at proteksyon sa araw-araw. Many people trust in powerful connections, what they know and what they have. Pero ang mas nakahihigit dito at ang mas dapat nating matutunan ay ang ilagay ang ating tiwala sa Diyos. Depend on God. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay, ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Buenos dias, good morning, maayong buntag sa tanan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mapia, mapita at salamat pagi. Ayan no, sa Zamba Sulta, Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Ahap, Salong, no? Good morning. Ayan no, sa ating mga kabarangay at ako ay tinatawag na ng Basilan. Oo, no? Parang dol 1 year yaman yun may pwede anda na Basilan akel el last dim yun November, so 1 year akel no, di ba, kasi kwan na 2026. Good morning din po sa mga kabarangay natin dyan na bumibiyahe no, sa aking mga nakasabayan. Ayan, sorry lang una yayo. So, siguro na bumibiyahe, ingat mga kabarangay no, ingat. Alam ko no, nagmamadali, alam ko na kere kita kaya hindi man late no. Gusto natin na good record para alam mo yun no, good performance din no. Siyempre isa yan sa mga basehan din ng ating performance no. Hindi kita man late sa mga estudyante no. Ayan, usa helmet mag-helmet at sa mga nandyan lang po no, nandyan sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga kusina, sa kanilang mga bahay. Ayan, no, good morning. Salamat, no, salamat, gracias. Salamat kaayo sa mga ating kapamilya, no, ating mga kabarangay, pamilya natin dyan na talagang sila yung nagbibigay ng effort, no, na gumising ng umaga, mag-prepare para makapagdala ng baon. Hello kay Darion. Good morning, Darion. Ang aming pamangkin no, early morning. No, siya yung aming kasama. Ayan, good morning din pala sa ating nag-prepare ng script ng programa. Good morning. Hi. Hindi, si Kuya Pons. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Nag 1 year, hindi ka pa nag 1 year. November yun, di ba? Magwa 1 year ka sa November din. Ay, ganun ba? Oo. Pag mo kami ginugulo sa basic math. Binibilang mo siya. Hindi ako binibilang kasi ang taon.
direct na 2015, 2016. So 1 year, Ken. Wag po Oo. tayong sasama kay Robin pagdating sa mga- math. iba, oo. May Hindi, problema na nga Ah. tayo sa foundational skills natin. kinukuha natin ng mathematics, no? We bend the law. Gusto ko yung tira mo, Oo, We syempre. bend. Oy, wag tayo Mm. magbe-bend ng law. Hindi, wag. Ako lang. Saba. Oo. Early morning ka Like, pa. Oo, good morning, no? Good morning, Sar. Kamusta ang gising mo? Ako pala si Robin, no? Nakalimutan ko. Pero alam Kala mo, ko si Remulla ka. oo, hindi. Ayan, alam mo, pinanganak talaga ako, no? Ang pangalan ko talaga is inspired by our Senator Robin Padilla. Oo. Ayan. Nung tinanong ko talaga ang nanay ko, saan ba talaga nakuha ang pangalan ko? Sabi niya, Yung kasi Padilla, similar halos sa ang Remulla. ang sino ba? Oh, hindi Huwag ko kang- alam anong hugot mo kay Sir. Siya ng bendalo. Ganun ba? Oo, hindi ba pati si Senator. si Tulfo. Oo, Senator Tul. Sila. Ganun- Nag-agree sila Ganun doon. ba 'yun? Okay. So wala akong kwan sa kanila, no. Wala akong business sa kanila. Hindi, no. Ayun na, good morning. Good morning din sa mga nagkakape diyan, no. Ikaw, anong kwan mo? Ako, sino ba ang host ng program? Tayong dalawa. Tayo ba? Okay. Gusto mo sali natin si Kuya Fons? Si Kuya Pons. Smile lang le, kay cambia lang yung password. Di ba pwede natin, naipapasok ko yung mga ganung kwan, no? Salamat. Sige. Ayan, good morning. Kamusta ang Wednesday? Wednesday ba? Wednesday ngayon? Oo, Wednesday ngayon. 20 Tama ba? Dito sa 23 script na ko ba? Monday. 23 na ba? Hindi pa. 23. Wala pa. Hirap ng huminga. Hirap ng Kahapon huminga. lang tayo nagpasa ng natin. Sina ba? Teka lang din. Dapat automatic kasi. Ayan, good morning din po sa ating mga kabarangay dyan sa basta naaabot ng Oo. program. Ayan, good morning. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Especially aquí na syudad de Zamboanga, Quetalos Tedes, no? Diyan na kita notisya. Kaya mamaya po, hintayin nyo ang ating mga balita. Update? Yes, update. Good morning, maayong buntag, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Siyempre, kami po ang inyong mga kasama, si Robin at ako ay si Sara Mitulabing. Samahan nyo po kami para sa isa't kalahating oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. Ayan, sali po kayo mga kabarangay ha. Kung kayo may mga comment, may mga question or may mga mensahe, mag-text sa 0916-296-6625 o kaya nandyan, live tayo ngayon, live na live sa ating Facebook page, no? Sa 1116 DXAS Your Community Radio Facebook page. Ayan. At syempre, good morning din sa lahat ng ating mga laging nakatutok ha. Okay, ito Kuya Noli Aguilar, Blessed Sunny Wednesday. Morning ONZ, Tristan Gulay, Buenos Dias, Kuya Robin at Sara. And Ma'am Liliana Hunt, blessed morning to all. ¿Qué tal a todos? De Zamboanga. Ayan, ang buenamente lang man. Oo, may mga pagsubok pero praise God dahil nagpapatuloy at kinakaya. Ayan. Oras natin alas 7:15. Weather report. Sa ganap na alas 3 ng umaga, ngayong araw, ang sentro ng Tropical Depression ADA ay tinatayang nasa 1,205 km silangan ng Hilagang Luzon. Ito ay batay sa lahat ng nakalap na datos. Ito ay may lakas na hangin na aabot sa 55 km per hour, malapit sa gitna at pabugsong aabot sa 70 km per hour. Ito ay kumikilos sa patungong silangang Timog Silangan sa bilis na 20 km per hour. Ang amihan o itong northeast monsoon naman ay kasulukuyang nakaaapekto sa Luzon. Samantala, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at pagkulog. Pagkidlat ang iiral sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Dahil po yan sa mga localized thunderstorm. Kaya posibleng magkaroon ng mga biglaang pagbaha o itong flash floods at pagguho ng lupa o landslides tuwing may malalakas na pagkulog at pagkidlat. Ang tinatayang antas ng temperatura
Para sa araw na dito sa lungsod ng Zamboanga ay mula 23 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. January 21. Nako, kalain mo no? Ilang araw na lamang Feb na. Ay, sino ba? Oo, siya na ba 31 ada January? Ayan, 21 na tayo. Pero happy birthday sa aking pamangkin na napakatalino. Oo, Amiel Sua. Happy birthday sa'yo. Happy birthday rin kay Remy Sumali Lahi. And kay Sir Samuel Ponilas. Happy birthday Kay po, Sir Sam. Yes, happy birthday po, Sir Sam. God bless you po. And wala na. Yan. Ayan, no? Kay JJ Lau, happy birthday. Ayan, good morning, Bro J. Happy birthday sa mga Lau family. Oh, good morning. Ayan, good morning and happy birthday po sa inyong lahat. Salita at tanong ngayon. Ang ating salita ngayong umaga na may konting tanong, where are you headed? Sa Filipino, saan ka pupunta? Chabacano, onde tu anda? Sa Bisaya, asa ka padulong? Ilonggo, diin ka makadto? Tausog, tudyo ko pakain. Tanong po natin, sa buhay nyo ngayon, saan po kaya kayo papunta? Kukunin natin ang verse nito sa 2 Samuel 12:7. Dito natin kukunin yung story natin. Ito yung then Nathan said to David, "You are the man." Sa Magandang Balita Biblia version, sinabi agad ni Nathan kay David, "Ikaw ang lalaking iyon." Doon sa lugar ng Northern Thailand Bin, meron isang grupo ng soccer youth, no? Soccer team na nag-decide mag-explore sa isang kuweba. Nung nandun na sila sa loob, nalaman nila na yung entrance pala ng kuweba ay binabaha. So dahil sa mataas na ang tubig at malalim na yung kuweba, ay hindi na sila nakalabas. Natrap na sila sa loob. No, halos nasa 4 kilometers na yung layo nila actually kung saan sila lumabas. And then, ang nakakagulat, kasi na-rescue pa rin sila, pero after 2 weeks na. Pero lahat sila ay okay. Kaya tinanong nila, paano ba kayo na-trap? Ang sagot nila ay 1 step at a time. Ganito rin po ang nangyari sa buhay ni David. 1 step at a time. Kung maalala po natin, no, paano si David nagkamali dahil lamang sa kanyang lust. Nung nakita niya yung isang babae na naliligo, nagkaroon siya ng desire, nagsimula ang kanyang lust, at dahil doon, nagsimula na rin nakagawa si David ng kasalanan at nagtuloy-tuloy na ito. Yung point natin dito, hindi isang araw lang, nagawa yun lahat ni David. 1 step at a time. No? Paisa-isa. Hindi overnight. Hanggang nakita niya na dahil sa kasalanan na iyon, nabuntis niya na nga yung asawa ng iba, pinapatay niya pa yung pinakamagaling niya na soldier na si Uriah para lang ma-justify yung kasalanan niya. So sa buhay natin ngayon, kung tatanungin po kayo, saan na kayo papunta? Kayo po ba ay nagwa 1 step at a time din? Kayo po ba ay nandyan na rin sa point na simulan nyo na ang first step, nag-second step na, nasa third step na ngayon? At wala na, nakita nyo na lamang ang sarili nyo, lubog na ako sa aking mga kasalanan. No, kaya nga sabi nga nila, no, nagsimula sa patikim-tikim. Yan, yung mga ganyan, no. Ay, subukan ko lang, i-testing ko lang, no. Alam mo, may kwento ako na
nakaka-relate dyan, sir. Especially yung mga online gambling. Mm. 'Di ba? Oo, simula lang sa Bingo Plus. Ano ko sa uno? Yung mga color, 'di ba? Hanggang sa yan na napunta na sa, alam mo, dati hindi ko talaga maintindihan ano yung ibig sabihin ng scatter. Parang 'di ba ano to? Pero nung nakita ko yung laro, sabi ko parang kwan siya. Anyway, nagsimula sa mga ganun, no? Sa 5 peso, Curiosity. 10, 20, 30, hanggang sa naging 20,000. Mhm. 30, ang dating 30 pesos ngayon ay 30,000. So, alam mo yun. So, yung natanong natin saan ka na? Mhm. Oo, yung sa patikim-tikim na yun, kamusta? Oo, kaya pa bang umatras o kaya pa bang tanggihan o baka hindi na, no? Ang point natin dito kasi is pinapaalala lang namin sa atin, no? Pinapaalala ako sa sarili ko din habang nagsasalita ka, sir, no? Tinatanong ko sa sarili ko, ano ba yung mga ginawa ko ngayon na patikim-tikim? Ang tanong, kaya ko pa ba siyang kontrolin? Ako pa ba ang kumokontrol sa patikim-tikim na yon, o ang patikim na ang kumokontrol sa atin? So, no, let us remind ourselves kabarangay, no, ipaalalahan natin ang sarili natin na hindi siya kusang, alam mo yun, no, na dumating na lang sa buhay natin, no. Tayo, sabi nga doon, one step at a time, no. Tayo mismo ang nagdala sa sarili natin doon sa patibong na yon, na kung saan tayo ngayon, na parang bakit ang hirap ko nang lumabas, nagsimula lang naman sa patikim-tikim. Yung temptation kasi, nandyan lang yan lagi sa harapan mo. Hindi yan lalapit kung hindi ka lalapit. Eto gad pirmita atraka ko nal pantalan. Inegad el pantalan atraka contigo kay steady lang se. Pero taman dala sabi contigo kay takiyo iyo el pantalan atraka kumigo. So el pantalan no si culpa kay naka-steady lang yan, nasa isang area lang yan. Pero si eto atraka, yan na yung sinasabi natin, one step at a time. Pag na-fall ka dyan, hindi na lang yan one step at a time. Lagi na lang yan. Kaya po, no, siguro, maybe we are not guilty doon sa katulad na ginawa ni David na nagkaroon siya ng murder case. O kaya hindi po tayo isa sa mga yung natrap din sa kuweba. Pero yung tanong, as we move forward, saan po tayo papunta? Kumusta ka na ba? Timing din, no? May sinend pala si Kuya Noli dito about Nathan. We all need a Nathan in our lives, even if their words will not always be comfortable to hear. Ito kasi yung verse natin na parang may binigay siya na story kay Nathan kasi pinapagsabi yun ng Panginoon. And then yung tinutukoy pala doon na nagnakaw ng tupa ng isang kawawang tao na yun na nga lang yung isang hayop niya, yung pakinuha ng magnanakaw, ng mayaman, ang tinuturo pala doon ay si David. Kaya sabi ni Nathan, ikaw ang lalaking iyon. Kasi may nagmamay-ari na doon sa babae kay Bathsheba. Pero kunuha pa rin dahil nga, yung bang minsan feeling natin, kaya kong gawin, ako kasi yung hari. Kaya kong gawin, ako kasi yung boss. Kaya kong gawin, ako kasi ang padre de pamilya. Kaya kong gawin, ako kasi ang breadwinner. O sa kakaroon na abot. Diba? Saan ka ngayon napadpad dahil na rin sa pride mo na akala mo kaya mong gawin lahat. Kaya, ang ating tanong sa ating mga tagapakinig, what decision can you make right now? Ano po ang pwedeng desisyon na pwede nyong gawin ngayon para ang ating pag-move forward ay going to Jesus, di ba? At hindi papunta sa trouble. Sa patibong, Oo. sa trap. Kung halimbawa man, dahil tayo ay tao lang, nahulog na tayo sa patibong, always come again to Jesus. Confess your sin, humingi ng sorry kay Lord, mag-repent sa Kanya, humingi ng sorry sa mga taong nagawa natin ng kasalanan, makipag-reconcile, and kailangan may transformation. Huwag madaliin din ang lahat ng bagay. Like reconciliation, gusto mo okay agad. Okay agad, oo. At saka alam mo, sir, isang linya na masabi mo yung isang palabas o yung isang pelikula maganda, may isang linya silang ginagamit. Alam mo ano yun? Ano yun? Remember. Oo, no? Yung sa top ng climax ng kwento,
lagi mo maririnig, pag marinig mo na yung linya na yan, remember. So, ibig sabihin no, lagi mong tatandaan na bago ka napunta dyan, sino ka? No? Alam mo yun? Kasi bago tayo, no, yun yung, alam mo, pag naalala ko yan, or pag nasa ganang situation, lagi mong tandaan sino ka bago yan. Kasi it brings, dinadala ka, no, pabalik doon sa, nagiging kwat ka, no, na-humble ka, na ay, di ba? Ganito lang naman ako dati. Tapos bakit ngayon? Di ba? Siga na ako, parang sino na ako. Di ba? So, yung minimin din natin, kung nasaan ka ngayong kabarangay, hindi ka lang dyan basta. No, whether nasa, yun nga, no, anumang sitwasyon mo, only ikaw at ang Panginoon na nakakaalam niyan, no? At minsan parang gusto na nating sukuan or hindi natin kaya, lagi mo tatandaan sino ka. Isa doon ay no, mahal tayo ng Panginoon, and pwede kang bumalik, no, na hindi ka nakatali diyan. Ang may hawak ng susi niyan, no, is ikaw lang din. If you decide, no, kapag nag-decide ka na aalis at gusto mong iwan or magbago. Kaya po muli ang ating katanungan, kung i-evaluate nyo po ang inyong buhay ngayon, tayong lahat, saan na po kaya tayo papunta? Yan ang ating salita at tanong ngayon. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Panibagong kwentong katapatan ang tampok natin ngayon sa araw na ito. Makailang ulit nang napapatunayan ni Tere Amas, manggagawa ng pamantasan ng lungsod ng Marikina, na honesty is the best policy. Paano pa naman kasi ilang beses na siyang nagta-turnover ng mga bagay na naiiwan o nakakaligtaan ng mga estudyante, bisita at empleyado ng pamantasan. Nitong Enero 15, muli niyang ipinamalas ang kagandahang loob at pagmamalasakit ng ibigay sa Office of Student Affairs and Services ang isang cellphone na naiwan sa 5th floor ng paaralan. Sa maiksing panahon na ibalik ito agad sa mag-aaral na may-ari. Sa isang Facebook post ni Dean Inan Hinanay, makikita ang iba't ibang papuri ng mga nakakakilala kay Ate Tere. Patunay sa kanyang maaasahan at subok ng katapatan throughout the years. Kaya naman mga kaagapay, huwag tayong maghinawa sa pagiging tapat at paggawa ng mabuti. Laging tandaan na every time we do good, we are planting seeds. Sa tamang panahon, aanihin din natin ito. Higit sa lahat, we set a good example na pwedeng gayahin ng iba. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa maitama ang mali, arestado ang isang 21 anyos na babae sa NAIA Terminal 3 matapos umanong maging impostor. Nais ng sospek na kinilala ng Bureau of Immigration na si Nimo Ahmed Hassan na umalis patungong Italy, ngunit napag-alamang hindi sa kanya ang mga papeles na iprinesenta. Legit nga ang bawat dokumento gaya ng pasaporteng ipinakita, pero hindi niya natakasan ang technology. Lumabas kasi sa biometric face referencing device na hindi si Hassan ang may-ari ng mga document. Agad siyang dinala sa holding facility ng BI o Bureau of Investigation para sa kanyang deportasyon. Bureau of Immigration. Okay. Yan, nakakatakot ang realidad na talamak na talaga ang mga gawing gaya ng scams at iba pang paraan ng panloloko para sa pansariling interes. Hindi na bago sa Pilipinas ang usaping pagkuha ng identity ng iba o panloloko sa publiko ng tunay na pagkakakilanlan. At alam mo na, kaagapay, nagdulot ito ng malawakang problema sa ating bansa. Huwag na nating subukan at lalong huwag nang i-tolerate sakaling may mga makilalang gumagawa nito. Sa pagiging vigilant at intolerant, nagkakaroon na tayo ng munting ambag para mapabuti ang lumalalang kondisyon ng bansa.
Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:31 ng umaga. At para sa ating balita, nagpatawag ng pagpupulong si Alcalde Kimer Adan Olaso sa mga opisyal ng Zamselco upang mapakinggan ang kanilang paliwanag hinggil sa mga reklamo sa biglaang pagtaas ng singil ng kuryente sa ilang member consumer owners at kung saan naganap ang nasabing dialogo kahapon ng umaga sa City Hall. Ayon kay Olaso, kinailangan niyang tawagin ang atensyon ng Zamselco sa City Hall dahil sa dami ng reklamong natatanggap ng kanyang tanggapan. At bilang isang alkalde, binigyang diin niya na ang pangailangang makahanap ng solusyon dito para sa mga apektadong residente. Partikular na tinalakay ang kaso ng isang MCO na nag-viral ang video noong Enero 7. Sa naturang video, inihayag ng consumer na mula sa dating mahigit 1,000 piso na buwanang bayad, nagulat na lamang siya nang matanggap ang kanyang bill noong December 28, 2025 na umaabot sa mahigit 600,000 pesos na kalaunan ay naging 446,000 pesos na lamang. Ipinaliwanag ng Zamselco na matapos ang kanilang investigasyon, napatunayang walang mali sa reading ng Metro ng nasabing MCO. Gayunpaman, lumabas sa reading na ang kanyang bill ay ang tinatawag na accumulated bill o naipong bayarin ng miyembro. Ayon pa kay Chief Management Officer Attorney Romel Agan, noong taong 2021 ng nasabing MCO ay average billing lamang ang ipinapatupad sa Metro. Ibig sabihin, anuman ang dami ng appliances o tagal ng paggamit ng mga ito, nananatili lamang sa 124 kilowatt hours per hour ang singil ng Zamselco simula 2021 hanggang taong 2025 sa nasabing member consumer. Kaya naman nang simulan na ng Zamselco ang kanilang striktong implementasyon upang itama ang mga system laws, lumabas na ang tunay at kabuang halaga na ang dapat bayaran ng MCO na aabot nga sa 446,000 pesos. Dagdag pa ni Attorney Agan, hindi naman nila pinabayaran o pinapabayaran ng biglaan ang buong halaga dahil batid nila ang bigat nito. Subalit kailangan umanong bayaran ng consumer ang kanyang bagong bill ngayong buwan ng Enero upang maiwasan ang tuluyang pagputol o disconnection ng serbisyo ng kuryente. Sinabi rin ni Agan na nang suriin nila ang Metro ng MCO, lumabas na 102% accurate ang reading nito. Zambasulta Balita. Ayan, ito yung nag-viral bin na reklamo ng isang member consumer natin ng Zamselco na nag-ano nga, 'di ba, yung bill niya. First ay umabot ng mahigit 600,000 pesos, naging 446. Mag-ipapaliwanag natin bakit naging 446. Sabi po ni Attorney Romel Agan, yung Chief Management Officer nga ng Zamselco, nung araw na nag-viral agad ang video nung reklamante, no, nung complainant, ay agad na itong pinahanap sa kanyang staff. At nakausap din nila ata nung araw na iyon pagkahapon. At nung tiningnan ang Metro na 600,000, naging 446 na lamang ito dahil kailangang bawasan yung average billing na binigay sa kanya nung 2021 na lagi lang nasa 124 kilowatt per hour. So, kasi ibig sabihin, kaya naging 600,000 kasi yung binabayaran niya nung 2021, na-add pa pala doon. Kaya naging 446,000 na lamang. Pero, binigyan din nila na walang mali sa Metro. Dahil yun yung accumulated bill ng member consumer. So, kahapon, tinanong ko. Kasi nagkaroon ng pagkakataon, inalaw ng ating alkalde na magtanong ang mga media. So, tinanong ko si Attorney Agan, Attorney, yung sinasabi niyo pong average billing, kasi sabi niya, ano man ang gamitin nilang kuryente nung taong yon, gaano mang karami din ang appliances, regardless, lagi lang 124 ang inalaw sa kanila na konsumo na babayaran. Kaya nung nagkaroon na ng strict implementation, lumabas sa reading na yun, eto pala dapat. So yan, hunto-hunto ya el pago.
naging 446. So sabi ko, alam po ba ng ating MCO na average billing that time ang ini-implement ng Zamselco? Sabi niya, naka-indicate po yan sa tinatawag na SOA. So, SOA or SOCA. Hindi ko na naitanong kasi nga, yan ata yun. Kasi limited nga lang yung time natin. So sabi ko, kung alam, kung indicated, kasi dapat aware din siguro yung mga ibang member consumer ngayon. May tinatawag po na SOCA. SOCA ba? SOA. Oo. At dapat alam nyo pala kung average billing. Kasi ang next na tinanong ko, ibig sabihin po ba, marami din pa ngayon ang may average billing lang? Baka hindi alam ng mga member consumer after 2021, ilan yun? 4 years? 2025 yan na nalaman 446 at ng utang niya. So baka kasi di ba naka-average billing yung iba ngayon sa atin, and then magulat ka na lang after 4 years o ngayon na nag-i-implement na sila ng strict measures to correct the system loss, magkaguluntang na lang din. Sabi pa ni Attorney Agan, tiyan pa kami mga 7,000 metro cambia kay talipas sila na average billing. Kaya sabi ko sa mga raffle, gusto natin nasasali tayo. Lupag o 30 raffle, gusto natin, pero ito yung ayaw natin na masali. Kaya tinanong ko kaagad ang tita ko, tita, yung metro ba natin napalitan na? Kaya sa ating mga tagapakinig, kung kayo po ay may due date na kayo ngayon, i-check nyo po ang inyong mga resibo. Kayo po ba, lalo na kung hindi pa po na-change ang inyong metro. Oo, baka kasi isa kayo sa mga average billing. Kasi sabi ni Mayor Agan, ni Attorney Agan, attorney po, tiyan yo, friend, yan anadle, na disuyo kuryente tapagali, 5,000 lang. Ara, kwando yan apply ha elkwan, bagong to correct nga, yung bagong system laws nila, yung correction measure, bing grande gali gayod. O minsan po, proud pa tayo no, iyo binjutay lang ka din yung kuryente. Este lang din yung kuryente, na baka average bill lang to. So, i-check nyo po ngayon kung naksa average bill kayo. Baka nagtataka kayo, ang dami ko ng appliances, bakit ito lang lagi? Matipid ang kuryente. Naku, baka naka-average bill po kayo, matulad kayo dito na umabot ng 500,000 halos. So, ngayon, yung reconciliation na lang nang gagawin doon ay hindi na magbabayad ng one time big time kasi nga mahirap din talaga. Tsaka dagdag din pala ng ng Zamselco. Trinay nila ulit na magkaroon na ng reading yung talagang wala ng average billing doon sa MCO. Nung December 28 to January 8, nung may reading na, lumabas na ang konsumo niya ay 591 kilowatt per hour. For 11 days lang yun. Kaya ang point ng Zamselco, tama talaga. Kaya ibig sabihin, akela, 11 dia pa lang, yan ang disyo konsumo del kuryente, 591 kilowatt per hour. Kabar antes, since 2021, pibilang kami ko nila 124. Paano mo malaman, sir, ang kung bago ang metro? Anong kwan nila? Bago ang metro. Papalitan nila ang metro. I mean, pero yun siya, hindi ka nabibigyan ng notice. bibigyan ka ng notice. Pupuntahan ka nila, sasabihin nila, i-explain nila. Yung nangyari nga sa amin, humingi rin ng permiso na ma'am, yung metro nyo, ilalagay na namin sa labas. Oo, kaya dati kasi yung metro namin, nasa dingding namin sa labas ng bahay. Ngayon, hihingi sila ng permiso. Sa poste na mismo. Oo, meron din pong tinatawag yung sa Magna Carta, kaya lang hindi applicable doon sa issue ng 446,000 na MCO. Halimbawa po, yung meter nyo ay nag-stop. Ang gagawin ng Zamselco ay titingnan nila yung last 3 months ninyo na billing. Doon ibe-base. Pero kung blurred naman ang inyong metro, pupunta sila doon sa 6 months rule naman, ibe-base nila doon ang billing. Yung MCO na nasa 446 ang bill, hindi sira, hindi blurred, hindi rin nag-stop ang meter. At nung pinacheck nila ang metro sa laboratory, accurate 102% ang accuracy ng kanyang metro. Kaya yung panawagan na lang natin, attention natin sa ating mga tagapakinig, i-check nyo po ngayon kung nasa average billing ba kayo bilong. Para mapuntahan nyo ng Zamselco, kwanto yate todo si average billing. At makapaganda po kayo. Sambasulta Balita.
At para naman sa ibang balita, isang 27 anyos na lalaki ang binawian ng buhay matapos barilin ng malapitan sa gitna ng tirik na araw malapit sa barangay hall ng Kampong Islam kahapon ng tanghali. Kinilala ng Zamboanga City Police Station 11 ang biktima na si Mike Ali Manduyan, residente ng Lakian Compound sa barangay San Jose Gusu. Batay sa investigasyon ng otoridad, nakarinig ang mga residente at bystanders sa lugar ng sunod-sunod na putok ng baril at ng kanilang beripikahin ay tumambad ang dugoang katawan ng biktima na nakahandusay sa kalsada. Sa pagsisiyasat ng crime scene, na-recover ng mga otoridad ang 10 basyo ng bala mula sa caliber 45 na pistola kasama ang 2 fired bullets at isang bullet jacket na parehong kalibre. Bukod sa mga bala, nakuha rin mula sa biktima ang isang cellular phone, 2 lighter at isang maliit na sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu, pati na ang ilang drug paraphernalia. Sa kasalukuyan, nagsasagawa pa ng malalimang investigasyon ang ZCPS-11 upang matukoy ang motibo ng pamamaslang at malaman ang pagkakakilanlan ng sospek para sa agarang pagdakip dito. Zambasulta Balita. Samantala, 12 individual ang nailigtas matapos lumubog ang kanilang sinasakyang motor launch sa pagitan ng mga bayan ng Simunul at Bungaw nitong Lunes, Enero 19. Ayon pa sa ulat ng Philippine Coast Guard o PCG, ang mga biktima ay kabilang sa tinatayang 50 na pasahero ng ML City Noor na naglayag mula sa Manok, Mangkaw Pier sa Simunul nitong Lunes ng umaga. Sa kasamaang palad, sinalubong ng malalakihang alon ang sasakyang pandagat pagkaalis pa lamang ng pantalan na naging sanhi ng paglubog nito. Tumagal ng halos 2 oras ang pakikipagbuno ng mga pasahero sa dagat bago sila tuluyang nasagip ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO at ng iba pang mga bangkang napadaan sa naturang lugar. Sa kasulukuyan, 5 sa 12 na iligtas ang sumasailalim sa gamutan dahil sa matinding trauma at pisikal na pinsalang itinamo mula sa insidente. Nagpahayag naman ng matinding pagkadismaya ang mga nakaligtas laban sa mga operator ng barko dahil sa kawalan umano ng mga life vest sa loob ng nasabing sasakyan. Ayon sa testimonya ng pasaherong si Dutch Sarail na kumalat din sa social media, napilitan silang gumamit ng mga improvised na gamit gaya ng mga plastic bag upang manatiling nakalutang habang naghihintay ng saklolo. Ito ang ikalawang trahedya sa dagat na naitala sa Tawi-Tawi sa loob lamang ng 1 linggo. Matatandaang noong nakaraang Biyernes ay 30 pasahero rin ang sinagip matapos masiraan ng timon ang ML Nordia sa gitna ng laot. Kasalukuyan nang nagsasagawa ng masusing investigasyon ang PCG upang panagutin ang mga may-ari sa mga alegasyon ng maritime violations. Zambasulta Balita. Nailigtas ng pinagsamang puwersa ng mga otoridad mula sa Pilipinas at Malaysia ang 12 Pilipino na hinihinalang biktima ng human trafficking matapos i-recruit para magtrabaho sa mga iligal na operasyong katulad ng Pogo sa ibang bansa. Ang 12 biktima ay kabilang sa 840 na mga Pilipinong nagmula sa Sabah na dumaong sa lungsod nitong nakaraang Sabado. Agad silang sinalubong at binigyan ng tulong ng Department of Migrant Workers 9 o Region 9 at iba pang ahensya sa ilalim ng Regional Interagency Committee Against Trafficking. Sa isinagawang panayam sa mga biktima, ibinahagi nila ang mapait na karanasan sa kamay ng mga recruiter. Ayon sa kanila, naaakit sila sa pamamagitan ng social media at mga kakilala na nag-alok ng trabaho bilang customer representatives sa mga bansang Cambodia, Thailand at Malaysia. Pinangakuan umano sila ng sahod na aabot sa 60,000 pesos kada buwan. Lumabas sa investigasyon na tumakas ang mga biktima palabas ng Pilipinas gamit ang tinatawag na Southern Backdoor.
mula Zamboanga ay nagtungo sila sa Tawi-Tawi bago sumakay ng maliit na sasakyang pandagat patungong Malaysia upang makaiwas sa mahigpit na inspeksyon sa mga paliparan. Gayunpaman, pagdating sa Malaysia ay hinarap nila ang samut-saring immigration violations na naging dahilan ng kanilang pagkaka-intercept at kalaunang deportasyon pabalik ng bansa. Sa kasalukuyan, ang 12 biktima ay nasa ilalim ng proteksyon ng pamahalaan. Tiniyak ng DMW-9 na sasailalim sila sa verification process at bibigyan ng sapat na tulong habang inihahanda ang posibleng pagsampa ng kaso laban sa mga recruiter na nanloko sa kanila. Nagbabala naman ang mga otoridad sa publiko na mag-ingat sa mga job offers sa social media na nangangako ng malaking sahod ngunit idadaan sa mga iligal na ruta ng pag-alis ng bansa. Zambasulta Balita. Samantala, patuloy pa rin ang Department of Health Zamboanga Peninsula Center for Health Development o DOH-ZPCHD katuwang ang lokal na pamalaan sa kanilang kampanyang Tigdas, Measles, Rubella, Supplemental Immunization Activity o Mr. SIA sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Kasulukuyang isinasagawa ang tuloy-tuloy na malawakang pagpapabakuna sa mga barangay ng Ayala, Taluksangay, Kalarian, Putik, Talabaan, Giwan at San Roque. Pangunahing layunin ng nasabing aktibidad na mabigyan ng sapat na proteksyon ang mga batang may edad 6 hanggang 59 na buwan laban sa nakakahawang sakit na tigdas at rubella. Binigyang diin ng mga health officials na ang mga bakunang ibinibigay ay garantisadong ligtas, epektibo at higit sa lahat, ito ay libre para sa publiko. Hinihikayat ng DOH at ng local health government unit ang lahat ng mga magulang at guardian na huwag palampasin ang pagkakataong ito para sa kalusugan ng kanilang mga anak. Pinapayuhan ang mga residente sa mga nabanggit na barangay na magtungo lamang sa mga itinakdang vaccination posts sa kanilang lugar upang makatanggap ng bakuna. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng pamahalaan na tuluyang masugpo ang pagkalat ng tigdas sa rehiyon at matiyak ang kaligtasan ng mga kabataang Zamboangueño. Zambasulta Balita. Oras natin 7:49 ng umaga. Ang Zamboanga Regional Medical Center ay may libreng vaccination din po ng measles, rubella. Ito po yung dating Mindanao Central Sanitarium. Pumunta lamang kayo magpalista dahil libre din ang kanilang vaccine doon. Alright, oras po natin 7:49 at yan po ang ating mga balita sa araw na ito. Magbe-break po tayo sandali pero huwag kayong bibitaw dahil sa ating pagbabalik ay makasama po natin ang Zamboanga City Medical Center para pag-usapan ang Goiter Awareness Week. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Magbabalik ang oras na Zambasulta. Dito lang sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, Chief Executive Officer ng FEBC Philippines. Sa pagpasok ng panibagong taon, wala nang mas magandang paraan para magsimula kung hindi sa salita ng Diyos. Sa Hebreo talata 12, pinapaalalahanan tayo na ang buhay Kristiyano ay isang pagtakbo na kailangan ng pagtsatsaga. May mga panahon ng pagtutuwid, pagtuturo at paghuhubog dahil mahal tayo ng Diyos bilang Ama. Tinatawag niya tayo magpatuloy at panitilihing nakatuon ang ating paningin kay Jesus, ang nagpasimula at nagpapaging ganap ng ating pananampalataya. Sa Hebreo Kabanata 12, talata 26 hanggang 29, mababasa natin, "Yumanig noon ang lupa na magsalita ang Diyos, at ngayon ay nangako siya, minsan ko pang yayanagin ang mundo, pati na rin ang langit. Ang katagang minsan pa
ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. Dahil kapag nagparusa ang ating Diyos, ito ay parang apoy na nakakatupok. Ipinapahintulot ng Diyos ang mga pagyanig para alisin ang mga bagay na hindi panghabang buhay. Hinahayaan ng Diyos ang gulo sa paligid para ipakita kung ano ang tunay, matibay at nakatayo sa Kanyang pundasyon. Dahil dito, lubos ang ating pasasalamat sa pamana ng kahariang walang hanggan para sa mga nakaugat sa Kanya. Ganito rin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verses 11 to 15 na si Jesus lamang ang tunay na pundasyon at ang mga ginagawa natin sa buhay na ito ay susubukin na parang sinusubok sa apoy para malaman kung ito'y ginto na tumatagal o kahoy na madaling masunog. Paraan nito ng Diyos para dalisayin ang ating gawain at ipakita kung ano ang tunay na nakatayo kay Kristo. At sa 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7, pinaliwanag ni Apostol Pedro na sinusubok din ang katapatan ng ating pananampalataya, gaya ng pagdalisay sa ginto. Sa kabuuan, itinuturo ng kasulatan na ginagamit ng Diyos ang mga hamon at paghihirap para dalisayin ang Kanyang bayan at panatilihin tayong nakakapit sa Kanya. At hindi ba't ito rin ang nakita natin sa ating bansa at sa ating ministeryo nitong nakaraang taon? Ang FEBC ay isang media ministry at kahit hindi nakikita ang karamihan, napakahalaga ng mga gamit at pasilidad na nagpapatakbo sa ating mga himpilan. Tahimik lang silang gumagana sa likod ng lahat, pero sila ang dahilan kung bakit umaabot sa inyo ang bawat mensahe, bawat programa. At sa kabila ng samot-saring hamon nitong taon, nag-provide ang Panginoon. Bagong equipment, mas maayos na pasilidad, at mga upgrade na matagal na nating ipinapanalangin. Nagpapasalamat din tayo sa partnership. May mga bagong kaagapay at may mga kaibigan muling nakaugnay matapos ang mahabang panahon. Ang mga simbahan at ministry organizations, sila ang tunay na katuwang natin sa misyon. Meron ding civic groups at mga sangay ng gobyerno na nagpatibay ng ating ugnayan sa iba't ibang komunidad. At syempre, ang mga talents at volunteers. Sila ang mga boses na naririnig ninyo, ang mga kamay na kumikilos, ang mga paang laging handang pumunta kung saan kailangan. Sa katunayan, taon-taon nagsisimula tayo. Hindi sapat ang resources, hindi sapat ang nakikita sa papel para sabihing kaya nating harapin ang lahat ng darating. Pero nagpapatuloy tayo, hindi dahil sa sariling lakas, kundi dahil alam nating tapat ang Diyos. Siya ang nagtaguyod sa atin, siya ang lakas natin. Mabilis ang pagbabago ng mundo ng media, lalo pang lumalawak ang digital platforms. At bilang network na nakasandig sa radyo, kailangan pang isiping mabuti kung paano ipagpapatuloy ang ating ministry sa gitna ng pagbabagong ito. Pero nakakagaan ng loob na makita sa datos na matibay pa rin ang radyo at marami pa rin ang naaabot nito kahit mas nangingibabaw na ang digital media sa buong mundo. Sa puso namin, dito at sa iba't ibang FEBC fields, ay ang maabot ang susunod na henerasyon kung saan sila naroon. Dalhin ang mabuting balita sa mga hindi pa nakakakilala kay Jesus. Lahat dapat makarinig ng Ebanghelyo. Pero kanino tayo unang pupunta? Sino ang handang tumanggap? Mga tanong itong kailangan talagang ipanalangin at pag-aralan. At para magawa ang lahat ng ito, kailangan ng mas matibay na network ng partners. Kailangan ding tuklasin ng bagong teknolohiya, pati na ang AI. At kailangan nating linawin kung ano ang pamantayan para matawag na excellent o mahusay sa panahon ngayon. Nagbabago ang mundo. Nararamdaman natin ang pagyanig. Minsan literal pa nga. Pero kapag nakatuon tayo sa Diyos na nangunguna sa atin at nakasandal tayo sa Kanyang salita, matatag tayo, nakakatayo. Naalala ko ang Psalm 18.
Ginawa niyang parang paa ng usa ang aking mga paa at itinayo niya ako sa matataas na lugar. Pinalawag mo ang aking daraanan at hindi nadulas ang aking mga paa. Sa lahat ng mga nananalangin kasama namin, naglakad kasama namin at sumuporta sa ministry na FEBC. Maraming salamat po. Kaloob po kayo ng Diyos. Hayaan niyo po akong manalangin para sa inyo. Panginoon, sa pagpasok ng bagong taon, gabayan mo po kami ng inyong karunungan. Patatagin mo kami ng inyong kapayapaan. Palakasin mo kami para sa anumang darating. Naway ang inyong salita ang aming pundasyon at ang inyong pag-ibig ang aming pag-asa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Naway bigyan kayo ng Panginoon ng lakas na harapin ang mga hamon, galak sa paglalakbay at biyaya para sa bawat bagong araw. Mula sa inyong FEBC family, maligayang bagong taon at naway manatili tayong nakaugat kay Kristo. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Mula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag. Narito po tayo ngayon sa pinangyayarihan ng isang sunog kung saan hindi pa rin naaapula ang apoy. Kasama natin ang isang fire marshal para magbigay ng update. Sir, saan po ba nagmula ang sunog? Batay sa inisyal na ulat, nagsimula po ang sunog na ito sa naiwang nakasaksak na rice cooker. At mabilis na kumalat ang apoy dahil katabi ng rice cooker ang kortina na isang flammable material. Mayroon po bang naiulat na nasaktan sa sunog na ito? Sa ngayon ay wala pa naman. Yung mga nakatira kasi sa bahay na pinagmulan ng sunog ay umalis kaya ligtas naman sila. Kaya po, paalala ho namin sa lahat ng mga nakikinig ngayon, huwag nyo pong iiwan na nakasaksak ang mga appliances sa inyong bahay. Bago po kayo umalis, tiyakin pong patay ang lahat ng appliances ninyo. Yun lamang po. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company Philippines. Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Muli ako po si Sarah May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos, at sa inyong partnership na rin, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation, ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Sa Ley Informal, Prevenir Enfermedad Isabel El Magacura. junto con el Zamboanga City Medical Center. Servicio con compasión. Ngayong araw ng Miyerkules, makakasama po natin ang Zamboanga City Medical Center para pag-usapan po ang tungkol sa ating kalusugan. Alam niyo po ba na ngayon ay Goiter Awareness Week? At ang ating topic nga ngayon ay kailangan neck mo, mai-check mo. Makakasama po natin ang ating ENT specialist, Dr. Abdelaziz Maldisa via Zoom. Doc, good morning. Hi, good morning po.
Buenos dias, assalamualaikum to all our viewers for today. Yes, at welcome po Doc sa ating programa, sa ating segment Serbisyo con Compassion. Welcome po sa ating program. Ayan, at pag-uusapan nga po natin dito Doc ang tungkol sa Goiter Awareness Week at sisimulan ko po Doc yung tanong, bakit nga ba mahalaga Doc na mapag-usapan natin ito? Marami po ba tayong mga kaso na ng goiter problem? Okay, so this is Goiter Awareness Week, no? Observed every fourth week of January since 2006, no? It's the reason for celebration for this Goiter Awareness Week is to raise awareness sa ating Filipino citizens, no? With regards goiter or yung enlargement ng thyroid, no? Which is a very common condition dito sa ating country. Sa base sa datos no ng 2012 Philippine Thyroid Diseases Study, about 10% of all Filipino adults have thyroid issues, no? And about 8% of them have subclinical thyroid disease. So sa bansa natin, ang pinaka-common cause actually is iodine deficiency, which is also the most common cause worldwide, no? Accounting for 92% ng lahat ng mga kaso ng goiter sa buong mundo, no? Ayun, medyo marami po yung 10%, no? Kasi kung nasa, sabihin natin 10 million tayo, 1 million ang may issue sa goiter. So marami-rami rin po yung mga cases natin dito, Doc. Yes po, medyo marami din po kaming nakikita sa clinic, no? Na may mga neck masses, no? Or goiters. Na-mention nyo po kanina, ang yung 10% ay nasa adult po, no, na group. Meron din po ba sa mga bata? Sa bata po, merong study ang DOST, no? Ang FNRI or ang Food and Nutrition Research Institute noong 2013. Base po sa datos nila, 7 to 15% ng mga batang Pilipino ay mayroong mild to severe iodine deficiency, no? Which could lead to goiter in the future. As per goiter prevalence o yung dami ng goiter sa pediatric population, I think wala pa pong reliable study doon sa with regards that. Pero with regards yung nutritional risk factor na iodine deficiency, meron na tayong datos doon. At Doc, no, para po lang doon, for the sake po doon sa mga talagang wala pang idea, hindi pa familiar, kahit common na po ito, saan po banda yung goiter? So, ang goiter ay basically an enlarged thyroid gland, no? So, ang thyroid gland natin is a small butterfly-shaped organ. Nasa front yan ng ating leeg, no? Just below ng Adam's apple sa mga lalaki. And nakabalot siya or wrapped around the windpipe or yung trachea natin. So dito siya, no, sa gitna, in the midline. So ang thyroid natin, marami siyang roles, no? It keeps the body healthy. It acts like our body's metabolic control center. It regulates body temperature. It supports heart function. It influences our heart rate and blood pressure. Sa mga bata, it maintains healthy growth and development. Kaya actually, if pinanganak ka sa hospital ngayon, yung newborn screening, it includes a condition called congenital hypothyroidism. Ibig sabihin, kung ang thyroid natin hindi nagfa-function at an early age, it could actually lead to malnutrition and low development, no, in the future. So mas maganda ma-detect siya earlier on. It also has a role in supporting brain function and mood, affecting concentration, memory, and emotional well-being. And above all, it maintains healthy weight, no, and energy levels through the thyroid hormone. Laki pala po, Doc, no, ng role ng thyroid natin. So, tama po ba, Doc, yung goiter ay yung sakit na tinamaan niya yung thyroid? Goiter po ay not necessarily sakit, but it's an enlargement of the thyroid gland, no? So, goiter, kung ang definition niya ay enlargement ng thyroid gland, madami siyang causes, no? So number one is iodine deficiency. Sa Pilipinas,
that is yung nangyayari doon kung walang iodine sa katawan, yung goiter nagko-compensate siya, no? Lumalaki siya in order to produce more thyroid hormone. So meron ding tinatawag na toxic goiter, no? So ang toxic goiter ay nangyayari kung ang thyroid natin nagpo-produce ng maraming hormone, no? So usually ang pinaka-common cause ay hyperthyroidism, no? Ang hyperthyroidism, marami siyang sintomas kagaya ng pagtaas ng tibok ng puso, nagpapalpitate ang chest, no? And then sometimes mayroong weight loss, and then madalas magpawis or night sweats. Tapos, and yung pinaka-prominent siguro yung nakikita natin usually is yung parang mata, parang nagba-bulge out din siya, no? And then meron din namang mga non-toxic goiter. So, yung mga non-toxic goiter, ang ibig sabihin po nun ay hindi siya caused by any hormonal imbalances sa thyroid. So, pwedeng dahil sa isang viral infection, ang tawag po dun ay thyroiditis, kung saan lumalaki ang thyroid dahil sa isang infection. Pwede rin actually after magbuntis, no, or postpartum na thyroiditis, dahil ang buntis na woman ay nagpo-produce ng thyroid hormone for two people, herself and the unborn child, no, which leads to an enlargement of the thyroid. Pwede rin namang normal lang na lalaki yung thyroid, no, due to puberty. Pwede rin ibang sakit na autoimmune, o ibig sabihin yung katawan mo, inaatake niya yung sarili niyang thyroid cells. Ang tawag doon ay Hashimoto's, no? Thyroiditis. Balikan ko po, Dok, yung iodine deficiency natin. Saan po ba ito pwedeng makuha para hindi na magkaroon ng pagkukulang o ng kakulangan? So, sa Pilipinas po, meron tayong tinatawag na ASIN law, which regulates, no, yung iodination ng ating pagkain. So, ang nakita ng ating mga public health experts, ang pinaka-cost-effective way of giving iodine, of supplementing iodine sa ating Philippine population is to iodinate salt, no? So basically, ang asin natin, which is used in every dish that we cook every day, is iodized, no? Meron siyang ample iodine in order for us na hindi tayo magkaroon ng iodine deficiency, no? That is because due to the Filipino diet na rin, no? And yung feeding patterns natin medyo inadequate, no, ang ating supplementation ng iodine. Although maraming seafood sa Pilipinas, kaya naisipan ng ating mga mambabatas at saka mga doktor nung mga 1990s na i-iodize yung salt, no, which is an effective public health prevention measure for goiters that is also practiced in other countries. Kaya importante, iodized salt po ang gamitin. Yes po, oo, iodized salt, no? So hindi yung sa Amerika po, no, may increase na ng goiters kasi kung nakikita niyo yung recipes nila, yung ginagamit kosher salt, Himalayan salt, yung mga ganong salt, walang iodine yun, no? Pare-parehas lang naman yung mga asin, no? So iodized salt po ang gamitin natin dito sa Pilipinas. Ayan, at least po malinaw po yun, Dok. No? Pero ito po, Dok, ang pinakamahalaga rin po. Pwede nyo po ba kami dalhin doon, Dok, sa paano ba mati-check ng isang individual ang kanyang sariling neck? Pwede po bang siya lang mag-check at ma-confirm niya? Okay, so meron tayong tinatawag na neck mo, check mo, no? Pwede natin gawin sa bahay. Siguro tumayo tayo sa isang mirror, no, sa harapan. Tapos uminom tayo ng konting tubig and then swallow, no? So makikita natin kung may gumagalaw na unusual na bulge, no, sa ating midline ng neck, no? Kung malaki siya or noticeable siya, baka pwedeng goiter yun, no? Kung may visible lump doon sa midline ng goiter. Okay. So yun yung mga pwede natin gawin sa bahay para ma-check if merong goiter. Pero doon sa mga talagang visible na malaki na talaga, Dok, kailangan nang magpag-check up. Yes po, mas mainam na kung merong neck mass, either may symptoms man o wala,
ay mas mainam na magpa-check up, no, sa espesyalista. Pwede po sa amin sa ENT, no, sa OPD. So, bukod po dun, Dok, hindi sila makaka-experience like ng fever or ibang body pain or parang feeling fatigue? Wala pong ganon. Sorry po, medyo naputol po. Ano yung question again? Opo. Ang bukod po doon, Dok, sa i-check nila yung visible lamp, no, meron po, possible po ba na makaramdam sila like ng fever or ibang symptoms, fatigue ba or uhaw ba? As I mentioned earlier, merong toxic goiter, no, na magpe-present with symptoms, merong non-toxic goiter. So yung mga titingnan nating mga kakaibang simptomas na pwede mag-point towards a goiter is unexplained weight gain. So ibig sabihin, bigla kang lumaki or lumapad. Pwedeng thyroid mo underactive, no, or hypothyroid. Ang opposite naman nun, kung bigla ka namang nagbawas ng napakabilis ng weight kahit hindi ka nagda-diet, pwedeng overactive yung thyroid or hyperthyroidism. Sa ating puso, kung mabilis masyado yung tibok ng puso, pwedeng hyperthyroid. Kung masyado namang slow, no? Tapos wala kang known cardiac problem, baka thyroid problem din siya. And then sa work or sa bahay, kung parati kang pagod, parati kang walang energy or may weakness na nararamdaman, pwedeng hypothyroidism yun. At kahit yung temperature sa bahay, kung hindi mo matolerate yung aircon, yung masyadong malamig, pwedeng hypothyroid yun. Kung masyado namang naiinitan, may excessive sweating or hindi ka nakaka-tolerate ng mainit, pwedeng hyperthyroid yun. So may mga ibang simptomas pa, no, katulad ng hoarseness o kung napapaos ka ng mga 2 to 3 weeks, gano'n, baka nako-compress na ng thyroid yung ugat sa paggawaan ng boses, no? And then of course, as I mentioned before, the thyroid hormone could affect mood, sleep, and mental function changes. So if you're experiencing depression, anxiety, or restlessness, or sleep disturbances, without any trigger. Let's say hindi ka naman stress sa trabaho or wala kang known depression or wala kang grief sa bahay, no? Baka pwedeng galing sa thyroid din yun. Okay, ang dami po palang Dok, no? Mga senyales. Akala natin hindi connected sa thyroid, connected po pala. Ito po ba, Dok, namamana po ba itong thyroid problem, goiter issue? So, isa yung common questions sa amin sa clinic, no? If merong hereditary component ang goiters, no? In some very rare cases, meron po, no? May nakakamana ng goiter. Pero usually, meron ding ibang simptomas yung goiter nila. Associated siya sa tinatawag na mga syndromes, no? So, yung mga bihira lang naman siya, no? For the most part, dito sa atin, sa Pilipinas, it's usually due to a nutritional deficiency, no? Which is iodine deficiency. Okay. Sige po, Dok. How about po itong kinakatakutan ng lahat? Yung iba kasi iisipin, biopsy agad. Paano po ba natin chine-check, Dok? Kayo po bilang ENT specialist po, paano po natin dinadiagnose itong goiter po? Ano po yung mga test na ira-run sa kanila? So kung nag-present ang isang patient sa amin sa clinic with a neck mass or a goiter, ang first na gagawin namin, syempre, magtatanong kami ng mga simptomas niya, tapos gagawa kami ng physical exam, no? Kakapain namin yung bukol, titingnan namin kung mayroong mga nodules doon. To help guide us, kung kailangan ng biopsy, magpapa-ultrasound kami, first of all, para makita natin yung lagay ng thyroid gland, no? Kung merong kakaiba or medyo suspicious doon, baka may reason kami for biopsy. And then, may blood tests din kami in order, which is thyroid hormone, the 3T4 and TSH, para makita namin yung function ng thyroid gland, no? As I mentioned before, yung toxic goiters, usually may imbalance siya sa hormones. Para yung friendly endocrinologist natin could also come in and guide us, no, sa treatment ng mga hormone imbalances if ever there is one. So with regards to the question kung kailan po kailangan mag-biopsy, ang needle biopsy ang first na ginagawa namin sa goiter
kung meron kaming suspicion na pwedeng maging malignant o kakaiba ang bukol, no? Baka cancerous siya. Or kung meron kaming nakitang mga cysts na pwede nating kuhanan ng tubig para lumiit yung goiter, no? Ayan po. At halimbawa po, nag-positive talaga na may lumaki na po yung thyroid niya. Ano po ba ang gamot dito? Surgery po ba or may gamot na inumin? Depende po 'yun sa ating laboratories and workup, no, sa ultrasound. If nakita po namin sa biopsy na cancerous yung bukol, mag-a-advise po kami ng resection o surgery, no? Marami pong mga indications, no, for surgery. So number one, syempre kung cancerous. Number two, kung feeling ng pasyente nakahirap yung kanyang paghinga o nakabara yung pagkain sa leeg kasi malaki na yung bukol. Number three, kung mabilis lumaki yung goiter kahit benign siya. Number four, kung yung goiter ay merong toxicity or hyperfunctioning goiter na hindi makontrol medically. And number six, kung gusto ng pasyente patanggal kasi medyo pangit tingnan, no, sa leeg. Okay. So usually, inuuna namin sa clinic yung mga cancerous na goiters. Number two, kung medyo bata pa, child or adolescent, medyo priority. And then, kung merong strong family history ng thyroid cancer sa pamilya. Ayan. At may mga certain local foods po ba din, Doc, na dapat na lang din nila iwasan para ma-avoid po itong goiter problem? Okay, so some foods contain natural substances. They're called goitrogens, no? Ibig sabihin, kung kinain mo siya, may malaking tsansa na pwede siyang magkaroon ng goiter, no? Because it interferes with iodine used by the thyroid, no? Pinaka-common example would be cassava, kamoteng kahoy. Actually, yung dahon ng cassava rin, at saka yung kamote tops, no? Cabbage, petchay, especially raw, and cauliflower, broccoli, soy and soy products, no, tokwa, taho, soy milk, and then sa ibang countries, may mga ibang grains katulad ng millet, no? Pero that doesn't mean na hindi safe kumain ng mga ganong pagkain, no? In fact, they're very highly nutritious and they're actually safe when eaten in normal amounts, no? So they provide fiber, vitamins, and minerals. They are only very susceptible to form goiters if you eat them in very large amounts. So, anong ibig sabihin po ng very large amounts? Pag siguro inuulam mo yung cabbage every day, siguro pwedeng mag-cause yun ng goiters. And if it's eaten raw, no? Hindi mo siya stinim, hindi siya ginisa, hindi siya pinrito, and of course, kung yung person mismo ay susceptible, no, to the goiter, if meron siyang iodine deficiency in the first place, mas magkakaroon siya ng higher chance, no, to form a goiter if he or she eats that goitrogen-rich food, no, every day. Ito po, Dok, tama po ba ito? Yung mga babae rin na buntis po ay higher yung risk nila for thyroid issues? As I mentioned earlier, no, isang common cause of goiter, no, ay sa mga babae ay yung mga nagbubuntis, no. This is because in pregnant women, syempre she's making nutrients, no, for two people essentially. The woman and the unborn child, no. So in pregnancy, merong increase na demand, no, for thyroid hormone because the child needs thyroid hormone din. And so therefore, the woman also needs higher iodine requirements, no, compared to a normal person. So if iodine intake is inadequate, the thyroid enlarges or hormone production drops, no. And then of course, since may pregnancy ka, maraming estrogen sa katawan, no, it also increases, no, thyroid binding proteins, no. Ibig sabihin yung active thyroid hormone na meron sa katawan, nababawasan din due to pregnancy, no. And so syempre meron din mga
pregnant women, meron na silang thyroid issues before pregnancy. So it could also aggravate, no, the thyroid issue once they are pregnant due to the reasons that I've stated. If ever, Doc, hindi ayaw magpa-undergo ng medication itong patient na ito, ano po yung worst to worst scenario na pwedeng mangyari sa kanya? So if toxic yung goiter and then the patient does not opt for medication, so syempre in the long run, medyo dangerous din siya sa katawan because as I said, kontrolado ng thyroid hormone yung heart rate, yung metabolism natin, no? So baka ma-notice natin na medyo in a hyperthyroid patient, medyo magkakaroon siya ng weight loss talaga and then worsen ang kanyang mga cardiac symptoms, no? Which could be actually potentially life-threatening, no? So if meron po tayong makitang mga hormonal imbalances, mas maganda pong magpakonsulta talaga, no, sa mga specialista para mag-guide kayo sa treatment, no, and management. Pero yung healing process po nito, Doc, saglit, madali lang po ba ito, Doc? This question para sa mga naoperahan po ba? Tama po? Okay, so in our clinic, mabilis naman po ang healing, no, ng mga thyroid surgeries. Within 1 week na pwede na sila mag-back to work, no? Okay. And then minimal lang naman ang scar, no, sa neck if yun ang concern or aesthetic concern ng mga ibang patients natin. Ayun. So, at least, no, hindi naman talaga kailangan matagalang sick leave ang gagawin mo kapag may surgery na gagawin. Doc, ano po yung kailan po silang pwedeng pumunta sa ZCMC at kumpleto po ba yung mga equipments o yung mga procedure na pwedeng gawin po tungkol sa thyroid? Yes po. So, meron kaming ultrasound here at our outpatient department. Kompleto na rin po yung thyroid function test sa panel namin dito sa ZCMC. Sa mga interested po na patients, since it's Goiter Awareness Week as well, no? This week, the 4th week of January, pwede kayong magpa-check up sa aming ENT OPD at the 3rd floor of the OPD building dito sa Santa Catalina, Zamboanga City. It's open Monday to Friday from 7 to 4 p.m. No lunch breaks, excluding holidays po. Ayun, including holidays po. And lastly, Doc, ano po yung gusto nyong iwan na mensahe sa ating mga listeners ngayon regarding po sa thyroid health this Goiter Awareness Week? Okay, so your thyroid may be small, but it has a big job, no? So keep it healthy with iodine supplementation, regular checkups, and attention to early warning signs, no? So for the public, ang practical points natin, let's use iodized salt daily. Let's watch for silent signs, unexplained weight changes, fatigue, palpitations, mood swings, hoarseness or neck swelling may indicate thyroid issues. Get checked if you notice neck swelling. Pregnant women need extra care. A balanced diet matters. And of course, early detection, no, saves lives. Ayan. Kaya muli po sa ating mga listeners, wag po nating maliitin ang ating thyroid para hindi po lumaki ang ating gastos at tayo ay mabahala ng lubusan kapag tayo ay sabihin natin, nagwalang bahala ka lang. So muli, maraming salamat po sa ating doktor ngayon na nagpaliwanag sa ating kung gaano kahalaga na dapat pangalagaan din natin ang ating thyroid. Thank you po, Dr. Abdelaziz Mardisa. God bless you po, Doc. Thank you po. Salamat po. Ayan, siya po ang ating ENT specialist from ZCMC. Muli, maraming salamat din po sa lahat ng ating mga listeners sa radyo at Facebook. At hopefully po, wag tayong matakot magpa-check up lagi dahil ang ating mga doktor ay laging handa po na tumulong sa atin anuman ang inyong nararamdaman. Nandyan po sila para magpagaan ng ating mga problema, ng ating mga anxiety and worries.
Maraming salamat din sa ating radio technician na sumama sa ating programa ngayon, Kuya Rolando Alfonso. Abangan niyo po ang susunod na programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sinkauman. Magkarinigan po tayo muli dito bukas alas 7 ng umaga. Muli, ako po si Sara May Tulabing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410.